Hi mga langga! Welcome back again sa ating page. Ako nga pala si Jen at andito ako sa New Zealand kasama ang aking asawa na si Mike at ang aming anak. Nagtatrabaho at nagmamanage kami ng isang dairy farm. 3 araw na since last akong nag-upload dito sa aking page. So naging busy kami sa mga bagay-bagay at sa paghahanda ng immunization ni baby. Palaging napupuspone ang schedule ng immunization ni baby. Pero bukas ay sure na talaga yung schedule niya. Kaya naman ako excited na pero mas kinakabahan. Pero simulan natin tong araw na to sa pag-update sa garden ni Mama. Ito nga pala yung mga kapitbahay namin dito. Kung dyan sa Pilipinas meron kayong mga tao na mga kapitbahay, dito naman sa New Zealand ay mga baka yung kapitbahay namin. Yun na dahil nasa farm kami kaya napapalibutan kami ng mga paddocks at ng mga baka. Sobrang lawak din ng mga lupain ng mga farm owners dito, kaya naman malalayo yung mga kapitbahay. So ngayon ay mag-update muna tayo sa mga tanim ni Mama. Umpisahan natin dito sa likuran. Medyo matagal-tagal na rin since nag-update ako dito sa mga tanim niya. Ang last update ko yata ay yung nag-frost at may namatay na mga tanim ni Mother kasi biglang nag-frost, biglang lumamig at hindi nakasurvive yung ibang tanim ni Mama. Dito pala na side ay meron siyang mga patatas na mga tanim, yung iba hindi pa tumubo, yung iba namatay na. The majority talaga sa nandito ay yung mga patatas. Kailangan din niyang ilipat kasi kailangan ng mas malaking lalagyanan kapag patatas yung itatanim mo. Otherwise, maliit lang yung space na tutubuan ng mga patatas sa ilalim ng lupa. Yan naman ay garlic. Yes, garlic po yan, hindi po yan spring onion or ginger. At meron din tayong lemongrass dito na side. Pero yung mga dahon-dahon na yan mga langga, yan ay mga weeds lang. Napaka-otsosero nitong isang steer na andito mga langga. Kanina pa siya sunod sa akin. Steer pala yung tawag sa baka na tinanggalan ng itlog. Ginagawa ito para mas lalo pa silang tumaba dahil pinapalaki lang sila para sa purpose ng kanilang meat or ng kanilang karne. Marami sila nung nakaraang linggo pero meron ng mga napili na pinadala sa works or sa slaughterhouse. Kaya naman ngayon ay 4 na lang yung natitira. Ngayon ay puntahan naman natin yung mga tanim ni Mama na andito sa back porch. Nilagay ni Mama dito yung mga tanim na ito kasi last time na nag-frost may mga tanim na namatay kaya naman pinasok muna niya dito until na uminit na yung panahon. Ito palang may malaking dahon, yan po ay artichoke na binili ko and I'm hoping na tutubo siya at bubunga. Meron din akong tanim dito na gooseberry, mga talong, mga kamatis, green peas at marami pang iba. Pero majority sa kanila ay mga kamatis at mga spring onion. So, puntahan naman natin dito sa side. Merong tanim si Mama dati na petchay. Pero ginamit na namin yung mga dahon at hinayaan lang namin na tumubo yung titira sa kanya hanggang sa mamulaklak. Kasi dati nagtanim ako ng petchay tapos hinayaan ko lang siya na mamulaklak. Tapos yung seed nun ay hinarvest ko at kinip ko para magamit ko sa susunod kapag gusto kong magtanim ulit ng petchay or bok choy. Bok choy kasi yung tawag nila dito ng petchay. Dito naman banda, as you can see, marami tayong mga onions or spring onions mga langga. Kailangan lang siyang tanggalan ng mga weeds kasi meron ng mga tumutubong mga weeds. At itong nasa tabi din niya ay spring onion din mga langga. Huli lang ito nung tinanim kaya maliliit pa sila. Tapos itong mga langga ay mga garlic. Garlic ay sobrang tagal pa bago ma-harvest kasi kailangan pa na mamatay lahat ng mga dahon niya bago mo siya i-harvest. Tsaka iisang garlic lang yung ma-harvest mo per plant. Pero meron naman tayong madami-dami dito, kaya meron tayong mga harvest in the future at sobrang excited na ako doon. Siya nga pala mga langga, itong aming backlog, naku sobrang haba na ng mga damo. Kung nakikita nyo kung gaano ka-cloudy yung clouds natin ngayon, it has been like that for a couple of days na kaya hindi namin mamo yung lawn kasi palaging basa yung ground. Ito na naman yung ating chismosang kapitbahay. Kung sa Pilipinas meron tayong marites, dito naman sa amin sa New Zealand, particularly dito sa aming kapitbahay, meron kaming tinatawag na si Maritos. Sa 4 sa kanila na nandito sa paddock na ito, siya lang talaga yung natatanging chismosong kapitbahay namin. Yung mga baka kasi mga langga, meron silang kanya-kanyang mga personality. Meron din katulad nito na very playful, at may iba naman na tahimik lang, at may iba na aggressive. Kaya naman dito sa farm, meron din kaming mga pet cows. Yun yung mga baka na sobrang friendly, kaya binigyan namin sila ng mga pangalan. Anyway, tingnan naman natin yung tanim ni Mama na mais. Kung naaalala nyo, yung mga dahon ng mais last time ay naging brown dahil sa frost. At ngayon naman, kung makikita ninyo, wala na talagang mga dahon, mga langga. Namatay na siya lahat. At of course, update naman sa ating blueberry. Wala pa rin siyang mga bunga, pero meron siyang mga bulaklak. At yung katabi niya, yung ating hyacinth, visible na talaga yung tumubong dahon sa kanya mga langga. Ito pala ay kulay purple. At antayin na lang natin na lumaki siya at mamulaklak.
So tara na at pumasok sa bahay. Kasi nagbabadya na talagang umulan. Kung nakikita niyo yung clouds, nako ang laki-laki ng dagom. Pero actually nung kinahapunan, hindi pala siya umulan. Kaya si mama nandun sa labas at nag-exercise. At alam niyo ba kung ano yung way of exercising niya? Gustong-gusto niya na ginugupitan yung mga damo kahit na meron namang lawnmower dito. At nakikita niyo, ayan na naman yung ating chismosang kapitbahay. Siya yung audience ni mama while nagugupit ng mga damo sa ground. Bukas pala ay magpapa-immunize na si baby. At ako ay na-excite na kinakabahan. Takot ako sa karayong mga langga pero mas natatakot ako para kay baby. Kasi I'm pretty sure na iiyak siya. Tuwing iiyak siya parang dudurugin ng puso ko. So, andito na tayo ngayon sa clinic mga langga. Umiyak si baby kanina kaya pinadedi ko muna. Napaka-cute niya dito sa suot niya. Unang beses lang niya itong suotin mga langga. Kasi nung binili ko ito last time, medyo malaki sa size niya kaya hindi niya nasuot. Pero ngayon, kasya na siya. Kaso, dahil chubby yung kanyang kamay, hindi nagkasya yung tela. Nag-comment pala sa video ko last time. Sabi ni ma'am na akala daw niya nagpapa-breastfeed ako. Pero, bakit daw meron siyang nakita na milk bottle? Si baby po ay fully breastfed baby. Pero pinapump ko po yung gatas ko. Kasi sinisave ko po yun in the future. At kapag umaalis kami, nagpapump ako para mas mabilis na mapadedi ko si baby, lalo na kapag nasa sasakyan pa lang kami. So eto na mga langga at i-injectionan na si baby. Hindi ko maatim na tingnan na ini-injectionan si baby, lalo pat sobrang haba ng needle mga langga. Umiyak lang si baby nung in-injectionan na siya. Pero after 15 seconds, tumigil na siya. So ayun, kinadal ko muna si baby bago siya in-injection na naman sa kabilang side ng kanyang paa. Bali, 3 gamot kasi yung ibibigay sa kanya. Yung isa ay yung oral. Yung 2 naman ay injection sa kanyang paa. So after nun ay pinadedi ko na siya hanggang sa makatulog si baby. Kailangan pa namin magantay dito sa clinic for 20 minutes just in case may reaction ng katawan ni baby sa mga gamot na binigay sa kanya. Ito pala yung listahan ng mga gamot na binigay kay baby at ibibigay pa sa kanya in the near future. Ang susunod namin na immunization ay in 3 months, which is bago kami umuwi sa Pilipinas. So nagantay muna kami dito sa lobby. While tulog si baby, si daddy muna yung kumakarga sa kanya. Sobrang cute ng aming little bear. After 20 minutes, lumabas na kami and we decided na mag-breakfast muna dito sa my cafe kasi hindi kami nakapag-agahan kanina sa bahay dahil nagmamadali na kami. Hindi na namin nilagay si baby dito sa car seat kasi andun lang naman yung cafe sa tapat. Kaya naman, i-drive ko na lang yung sasakyan while si na Mike ay maglalakad papunta dun sa cafe. Kinuha lang ni Mike yung stroller para may lalagyan si baby. Sa mga mothers na nanonood dito sa video ko, nagkasakit po ba si baby ninyo after ng immunization? And if so, ilang araw po ba sila nagkasakit? Comment your experience sa baba mga langga. Anyway, nung check-up ni baby last time, binigyan naman kami ng paracetamol na pangbata ng doktor namin. Meron din palang nag-comment last time. Ang tanong ni ma'am sa akin ay GP, why not pediatrician daw? Dito po kasi sa New Zealand, free po yung healthcare system nila. Ibig sabihin, from pre-birth and postpartum, ang maglo-look after sa'yo ay ang GP or general practitioner mo. So kapag nalaman mo na buntis ka, kailangan mong magpa-register agad-agad sa GP. Tapos after a few weeks ay kailangan mong maghanap ng iyong LMC or yung lead maternity care na midwife. Siya yung magpapaanak sa'yo kung normal yung pagbubuntis mo. So katulad din sa baby mo, once na maanak na siya, kailangan siyang i-register sa nearest na general practitioner. At yan po lahat ay free of charge. Natanong niyo po kung bakit hindi pediatrician. Available naman po yung pediatrician dito. Pero kung gusto mo na ang pedia ang mag-aalaga sa baby mo, kinakailangan mong magbayad. So, ibig pong sabihin, kung gusto niyo po ng particular na espesyalista na mag-aalaga sa baby ninyo, kailangan niyo pong magbayad ng serbisyo nila. Anyway, nasa parents lang din naman po yun kung ayaw niyang i-avail ang free healthcare system dito sa New Zealand. And kung willing siya na magbayad ng extra para sa particular na specialista na gusto niyang kunin. Pero para po sa akin, since libre naman yung healthcare system dito sa New Zealand, magagaling naman po yung kanilang mga GP dito, na rin po yung kanilang mga midwife. Kaya nga po kapag nagbuntis ka dito sa New Zealand, ang maglo-look after po sa iyo during your regular check-ups ay yung midwife. At kung wala namang complications sa pagbubuntis mo, ang midwife ang magpapaanak sa'yo. In my case, dahil kailangan ko na i-emergency cesarean section, hindi yung midwife ko ang nagpaanak sa akin. Pero siya yung nag-assess sa sitwasyon ko at nag-refer para dalhin ako doon sa malaking hospital para doon ako paanakin. Maganda at mabilis po yung service nila dito. Kung kinakailangan at sobrang matraffic, minsan ambulansyang magdadala sa'yo sa hospital ay yung helicopter. And yes, free of charge pa rin po yun. Anyway, moving on sa video mga langga. Pagkatapos namin na i-immunize si baby, nakatulog na siya. Kaya iniwan na lang namin siya dun sa bahay kasama sina mama at papa. Kasi meron kaming pupuntahan ngayon.
kailangan kong pumunta sa bangko para i-change yung name ko. Dahil since kinasal kami ni Mike, hindi ko pa napapalitan yung aking family name or yung last name ko. Inuna ko muna yung aking bagong passport at dahil dumating na yung bago kong passport with my new last name, kinailangan ko na rin asikasuhin yung iba kong mga IDs. Pagkatapos namin sa bangko ay nag-stop over muna kami dito sa Macas. Kasi bigla kaming ginutom. Order lang kami ng fries at saka ng frozen na Coke. Magbabiyahe pa kasi kami ni Mike papunta dun sa Topo dahil meron din akong pupuntahan doon. Medyo malayo-layo yung drive namin kasi nandito kami ngayon sa Tocoroa. Kaya aabutin kami ng kulang-kulang 1 oras. Pero dahil maulan ngayon, siguro aabutin talaga kami ng 1 oras sa biyahe. Anyway, normal lang naman yung mga long drives dito sa New Zealand. At normal lang din na makakita ka dito ng mga truck na ganito na makakasabay mo sa daan. Minsan nga kapag nasa likuran ka nila, parang nakakatakot siya. Naaalala ko tuloy yung movie na Final Destination. Anyway, dito sa daanan meron silang inaayos. Kaya medyo mabagal yung takbo natin dahil one way lang sila. Kita nyo ba na sobrang dami nilang nilalagay ng mga red cones? Kahit na doon lang naman sa gilid yung inaayos nila. Ganyan sila dito mga langga, very precautious. Kahit na nga may pinuputol sila na kahoy dyan sa gilid, kahit na hindi naman tatamaan yung highway, maglalagay pa rin sila ng stop and go na sign or may tao na pupwesto. Anyway mga langga, nung dumating na kami doon sa aming destination, hindi ko nakuha yung gusto kong kunin kaya nag-grocery na lang muna kami. Hindi ko na na-film yung pag-grocery namin pero ito lahat yung aming pinamili ngayong araw na ito. This will be good for 1 week na grocery namin. So maraming salamat sa panonood mga langga. Sana nag-enjoy kayo sa aming munting vlog. Huwag niyo po sana kalimutan na i-follow, like, and share yung aming page. Shoutout po sa inyong lahat. God bless. Bye!